prices na ginagamit na justification sa pagtataas ng presyo ay bloated na, no, artificially pinataas na at kumita na sila ng malaki doon pa lamang sa pagpepresyo nila sa world market prices. Pero wala tayong control doon, di ba? Wala kang control doon kasi ito ay mga dambuhala, ito yung mga nagpo-produce at binibilhan lamang natin. So kung magkano ang benta nila, yun ang bili natin. Ito nga po, di sinasabi sa atin, mataas po ang world market prices. Sa amin din hong pananaliksik, hindi naman po lahat ng supply ng langis na inaangkat ng ating mga oil companies ay nanggagaling dun sa spot market na tinatawag. Meron pong tinatawag yan na yung sinasabing long-term supply contracts. Ibig sabihin kahit $109 per barrel ang presyuhan sa world market, pero dahil meron silang kontrata ng supply, nabibili po nila yan ng mas mababa at hindi yan agad naaapektuhan ng anumang galaw sa pandaigdigang pamilihan. Kumbaga nakabili kayo ng supply ng langis sa halagang $100 per barrel lang. Meron kayong stock for say mga 3 months, no? Hindi dapat na pag gumagalaw yung presyo sa pandaigdigang pamilihan, i-reflect nyo agad at ipapasa nyo agad sa mga consumers dahil nabili nyo naman ng mas mura at may supply kayo. Meron kayong long-term contract sa mga mother companies nyo at hindi yan agad-agad na aapektuhan ng mga galaw sa pandaigdigang pamilihan. So meron ba kayong informasyon kung sino-sino itong mga oil companies na ito na nakapag-deal na sa mga kanilang pinagkukunan ng langis ng mahabaang kontrata sa binabanggit mo na anuman ang galaw niyan, meron na tayong kontrata. Diba? Kung ito, sabihin na natin kung ito isang taong kontrata, gumalaw man yan bukas, hindi dapat gumalaw yung ating bentahan kasi ang bili natin doon pa sa original na presyo. Meron ba kayong informasyon kung sino mga kumpanya ito? Iyon po ang medyo mahiwaga. Parang backpack yan, ha? Parang backpack at black box siya. Mahiwagang. Go. Ito po, yung mga local companies natin, syempre, may mga mother companies yan, no? Na tulad ng Shell, Chevron, no? So, itong mga malalaking oil players sa world market, sa tansya namin, sila ang kumukontrol sa 58% ng production capacity, 65% ng refining capacity. Ibig sabihin, napaka-dominant nila sa global market at doon kumukuha yung ating mga local oil companies. Ang problema po namin ganito, hindi malinaw at hindi naman dinidisclose ng mga oil companies ano ang extent ng kanilang supply contracts, kanilang mga mother companies, magkano ba nila nabili yung kanilang langis sa kanilang mga mother companies at gaano kalaki yung storage capacity at inventaryo nila. Nang sa gayon, hindi sila basta-basta nilang magagalaw kung tumaas man ang presyo sa pandaigdigang pamilihan. Yan po yung sikretong bahagi kadalasan ng pagpepresyo. Kung magkano ba nila nakuha o nabili, inangkat yung supply nila. So ang yung sa simplehong paliwanag mga kapamilya, ito yung mga informasyon na dapat po nga sana nakukuha ng Department of Energy. At sana nga po itong lupo na binuo ng DOE ay masilip po ang puntong binabanggit kayo ni Ginoong Reyes na sandali lang. Pwede ba namin malaman yung mga kadil nyo ng mga mother company ninyo doon sa pinagkukunan ninyo? For example nga, yung sa Dubai, crude, o Saudi man yan, o Brent man, Singapore man yan, anong tawag dyan? Kasi nga po, ang nangyayari ngayon, parang araw-araw silang bumibili. Yun ang dating sa atin ano ang dahilan ng pagtaas ng presyo? Because tumaas daw ho sa pandaigdigang pamilihan. Nabili nyo yan nung isang buwan pa Tama ba yun? Mas mura, nila nabili. Mas mura pa So, bakit po ganun ang formula na pinapayagan po naman ng Department of Energy? So, yan ang mahiwaga na siguro ngayong araw nito, wala tayong tanong, pero ito po ang claim ng grupo ng Bayan Muna. Bayan po. Bayan. Sorry Oo, yung Bayan. Pati sa inyo nung ako no? Opo. Bayan. Opo, Bayan. Iba yung Bayan sa Bayan Muna. Ganon. Magkakapinsan lang po yan. Iba po yung Alakbayan din, ha? Iba rin yung pagpinsan lang. Iba rin po yung Akbayan. Ay, iba po talaga. Okay. Iba rin yung Kabayan, Sorry, Okay. Grupo hong Bayan. O sige. So nandun na ho yun. Wala ho tayong kasagutan niya ngayon, pero yun po ang tanong natin dito, di ba? Bakit po
araw-araw nagre-react tayo sa presyo, ang inyong binibilit, inyong kontrata, alam naman natin lahat na pangmatagalan yan. Ano ang inyong next point? Ang next point po natin, meron tayong bloated figures, no? Questionable na yung import cost na yan. Tignan naman natin kung paano pinipresyohan sa lokal. Okay, go. Nare-reflect ba yung sinasabing price movements sa world market doon sa local price movements o yung price movements ba sa pamilya natin, no? Yung pagtaas ng presyo sa Pilipinas ay mas matarik at mas mabilis kung ikukumpara sa galaw sa pandaigdigang pamilihan. So, tignan po natin yung chart, yung isang JPEG na maraming Sige, okay. Lalabas nila yan. Ayan, okay, go. Ito yan. Ito ba yan sa teleradyo natin? Ayan. Sige. Anong paliwanag dyan? Yung graph sa baba, yan po yung galaw ng Dubai crude sa pandaigdigang pamilya. Yung presyuhan niya. Galaw ng presyo, yung general direction niya. Yung nasa taas na graph, yan naman ang galaw ng local pump prices. So anong kulay yun? Yung pula. Alright. Kulay-pula. No? Ito po yung ginawa ng Ibon Foundation. Ngayon, no, kinuha nila yung parang general direction, no? Yung parang mean. No? Normally, pag sinasabi ng oil company na sumusunod lang kami sa local, sa world market movements, dapat po, yung dalawang linyang tuwid na yan, dapat yan pantay na pantay. Kung ang pinagbabasihan mo lagi ay presyo sa pandaigdigang pamilihan, dapat din yung galaw ng presyo mo, kung bumaba ito, bababa ka. Tumaas siya, tataas ka. Pero dito ho sa ginawang pag-aaral ng Ibon Foundation, habang may pagkakataon na bumababa po yung linya ng source ng petrolyo, tumataas sila. Iyan. Kaya ho, pansinin nyo, hindi ho pantay mas matarik po yung akyat ng mga lokal na presyo kaysa dun sa akyat ng pandaigdigang presyo. Yan din po ang aking kiniklaim na nung mga nakalipas na araw, kung mapapansin mo, nakikinig ka sa akin, sinabi ko, nagtaas sila. Bumaba ngayon na. Ba't kaya nagtaas? Diba, sino ho tayo? Diba, para pakinggan nila. Opo. Diba, you can only claim, pero yung nga po, we do these commentaries based on facts, no? Pero hindi ho tayo masagot nga dito ng mga oil companies na ito, at the same time po ng DOE. So, sa inyong na-establish na yan na hango sa pag-aaral, mathematical computation and factual computation ng grupo ninyo, ano pa ang ilang mga bagay na napagtanto ninyo after establishing na hindi naman sumasabay talaga ang presyohan sa lokal dito naman sa presyo sa world market? So, kinuwenta po, kung mas matarik ang taas, ang akyat ng presyo sa lokal na pamilihan, ano ang epekto nito sa pump price? Yung nakikita nating discrepancy sa taya po, iba-iba ho ang taya may iba-iba hong methods na ginamit, pero hindi naman ho nagkakalayo. Dito naman po sa taya ng Ibon Foundation, ang sabi nila, ang immediate at the minimum impact nung mas matarik na pag-akyat sa lokal na pamilihan, aabot siguro ng 8% ng pump price ng diesel. So, nung kinukwento po ng reporter nyo, kung magkano ho yung diesel ngayon, 48.10. Yun po, pag sinabing 8%, di mga halos 4 na piso po, 3.80 ang halaga nung tinatawag na hindi maipaliwanag na discrepancy sa galaw ng presyo. Maaari ba sabihin na yun ang kanilang patong? Maaaring sabihin yun ang kanilang patong, maaaring sabihin yun ang kanilang overpriced, pero sabi nga natin, yun ay tip of the iceberg pa lang dahil nga po hindi pa natin makita yung kabuuang sistema ng pagpepresyo nila. Yung gasolina? Sa gasolina po, ganito po. Kasi doon din sa aking ginawang pag-aaral na akin din na ipaliwanag sa mga nakalipas na panahon, depende rin po ito kung ikaw ay small player doon sa landed cost. No? Kasi malaking bagay po mga kaibigan, mga kapamilya, no? Yung pong isang malaking oil company na meron pong sarili siya na refinery. No? Actually sa kabilang banda, makakatipid ka naman doon, kaya ka nga nag-i-invest sa refinery mo kasi kapag yan ay pinino mo na, meron pa yung ilang mga makukuha mong pwede mong pagkakitaan doon sa crude oil na iyong in-import, hindi ba? So meron kang maaaring savings. Malaki nga investment mo, pero kung ilang taon na yan, kagaya ng Petron, di ba? Bagamat sila po yung nag-upgrade, mga kapamilya, sila po yung nakabawi na dito. Tubo na ho ito tubong lugaw na po ito. Kaya nga din isipin mo, di ba, na bakit yung mga
small players na nag-i-import na ho ng finished product just to distribute it, pinipresyo kapareho dito sa mga malalaki, the fact na mas malaki ang puhunan ng malaki kumpara doon sa mga maliliit. So, parang ang feeling ko lang, itong mga small players, mawalang galang po, Sumasabay. usapan na ngayon. Nung una ho, ang sales stock natin, iba ang small players eh. Magka-depresyo man po, 30 sentimo. Diba? Maiba lang sila eh. Pero dapat talaga dito, ang laki ng mga diferensya, dapat dito, malakihan din, mga 2 piso dapat. Kasi po sa aking kwenta yung pinakahuli, ang pinakapatong ho per liter sa diesel ay mga paga 4.14, 4.14 ang patong per liter. Hindi ko tayo nalalayo ng ano. Ng komputasyon, oo. Habang sa gasolina, ito pinakamalaki. Sa gasolina mga kaibigan, ay 9.91 ang patong per liter.